may casualty na po na naitala dyan sa Catbalogan. Nasa linya po natin si Juniel Pagarino, ang CDRRMO head ng Catbalogan, Samar. Sir, pakibigyan po kami ng detalye tungkol dito sa casualty dyan sa Samar. Opo, magandang hapon po. Meron po tayong mula dito sa Catbalogan, nanalasa ang Typhoon Uwan mula kagabi ng night hanggang around 7 a.m. Tapos nagkaroon tayo ng mga search operation, forced evacuation, at saka nakapag tayo ng isang casual mga around 3 a.m. kagabi, nag-forced evacuation tayo doon sa mga high-risk areas, especially doon sa mga coastal areas. Kasama yung area kung saan natagpo ang casualty. Ang nangyari po, na-evacuate natin kasama niya, pero yung casualty din, bumalik siya doon po niyang ikunin ng mga gamit. Sir Juniel? Hello po. Hello po. Okay, go ahead po. Medyo nawawala lang po yung signal. So bumalik po siya Sige. doon sa bahay? Bumalik po. Ang nangyari, napansin ng mga kasama niya, sa ating mass transport, yung ang nalaman ng first team, binalikan nila. Tapos nag-launch tayo ng search and rescue operation kagabi. Pero hindi tayo nakapag-penetrate doon. Masyadong malakas ang alon pa ng ating rescue team na pasukin yung lugar nila na sa loob ng maliliit na iskinita. Pero kaninang umaga, mga alas 8 ng mga 8:30 ng umaga, nung humupa na yung malakas at saka malakas, nag-launch tayo ng search and rescue. Saka natin nakita yung katawan ng victim, 64-year-old female, resident siya ng barangay 3, poblasyon ng Catbalogan City. So, na-retrieve natin yung katawan ng casualty around 9:05 ng umaga po. Sir Juniel, medyo may hindi lang kami narinig na parts, pero yung cause of death po ba ay yung, ano po ba to, binaha? Or ano po yung exact na ano? Yung bahay, yung kasi nila nasa seawall na part. So, ang nangyari, nasira yung mga bahay. Tapos, ang based doon sa assessment investigation, nadaganan siya ng mga kahoy na doon sa loob ng bahay, tsaka ng mga debris ng mga bahay doon. So, ang isa sa mga nakitang dahilan doon sa pagbagsak ng tulay na nagawa sa kahoy, hindi na siya recover doon sa pagbagsak ng tulay. Okay. Maliban po dito sa isang casualty na ito, ano pa po ang update assessment po dyan po sa Samar? So, sa Catbalogan City, meron tayong mga naitalang mga minor landslide sa mga road area natin, sa mga kalsada. Pero mga passable na po sila ngayon. Merong mga natumbang mga kahoy, meron landslide na minor landslide na nangyari, pero lahat po ay na passable na po ang main road dito sa city. Meron na lang po tayong mga evacuees na nasa evacuation center. Iba't ibang center na binuksan natin dito sa city. Kamusta na ho ba ang panahon dyan sa inyong lugar? Mula kaninang alauna po ng hapon, tumigil na po at saka yung hanggang ngayon, inoobserbahan namin, meron tayo cloudy skies na lang, pero ng ulan. Pero kanina meron pang ulan, ambon-ambon, panakanakang ambon. Nung ng mga alaupon, yun na, wala tayo naramdaman.
at saka hangin. Okay. Maraming pong salamat kay Juniel Pagarino, ang CDRRMO head ng Catbalogan, Samar. Ganitong pumapasok na, nag-start na pumasok yung mga reports. May isa pong 64-year-old female na nasawi po dyan sa may Catbalogan, Samar, na posible raw na bagsakan ng debris doon sa kanilang bahay kasi bumalik daw doon sa bahay para kumuha pa ng gamit kahit na in-evacuate na pala yung kanyang mga kasamahan doon. Na yan yung Hindi kahalagahan. nila napansin na hindi pala Bumalik. nakasakay daw. Oo. Oo. Yun yung kahalagahan na dapat talagang accounted lahat at pag sinabing wag na ho kayong bumalik, wag nyo nang subukan. Kagaya yan, wala siyang kasama, marahil Hindi ay kung, napansin na ano, oo. na nag-iisa pala siya.